mensahe. Kasi maraming mga Kristiyano, pupunta sila sa church kung ano lang kanilang makuha. Gusto nila yung kanilang marinig, pabor sa kanila. Tama ba? Nangihina ako, kailangan pagdating ko sa church na yan, lalakas ako. E pagdating sa church na yan, kung yung church na yan ay talaga nagpipreach ang tunay na salita ng Panginoon, sa halip na lalakas ka, dadaguhan ka. Pagkasabi sa katabi mo, tatamaan ka. Pag tinamaan ka, pagkasabi sa katabi mo, tanggapin mo na lang. Okay, so the right understanding, okay, right understanding why we are more than conquerors in Christ Jesus. Lagi niyong tandaan, mga kapatid, every promises of God, mayroon siyang corresponding conditions. Amen? Amen? Hindi ka pwedeng makaranas ng victory kung wala kang pinagdadaan ng battle. Amen. Amen? Hindi kayo pwedeng sumweldo, kayong mga nagtatrabaho, hindi kayo pwedeng sumweldo kung panay ang absent ninyo. Amen. Wala pa ako nakitang panay ang absent, tapos pagpasok ng ATM sa kanyang, pagpasok ng kanyang card sa ATM, kumpletong sweldo. Ang alam ko, kahit oras, pag late ka, babawasin. Amen. Why? Everything has a condition. Amen. So yung pagiging more than conqueror, ay hindi po yung basta-basta nagaganap. That is why, ayusin natin, hindi lahat ng preaching dito sa Stellara ay bigyan ka ng kondisyon na maganda. Amen. Bibigyan ka ng magandang promises. Although the promises of God are true, but you need to meet the conditions. Amen. Amen? Hindi pwedeng i-bless ang isang taong wala naman sa ayos ang buhay. Kailangan bago ang blessing dumaloy sa buhay mo, ma-meet mo muna conditions. Amen. Amen? Amen. So, we are more than conquerors in Christ Jesus. How? Dapat wag agad, we are more than conquerors in Christ Jesus without knowing the hows. Dapat yung how, paano? Paano mangyari? Okay? So, lagyan natin ang biblical foundation. Importante, maintindihan natin yung biblical foundation. We're just reviewing it sa mga hindi po nakaatin o nakaraan, at least madaanan natin. Anong biblical foundation? Kung mayroon mang pundasyon sa ating pananampalataya, hindi filosofiya, kundi biblical. Amen. Okay? Sabi sa Bible, the virgin will conceive and give birth to a son that they will call him Emmanuel, which means God with us. Actually, kasama natin si Emmanuel ngayon. Okay? Kapatid ni Brother Rogo, si Eman. Okay, so makita natin dito, gusto ng Diyos ang tao, gusto niyang manahan sa tao. Bakit? Tingin po. Kasi, nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi siya nabuhay. Wala siyang buhay. Anong ginawa ng Diyos Romel? Hiningahan. Nung hininga niya ang kanyang espiritu, at saka palang sinabi Jenny, and he became a living being or a living soul. Look at me. Hindi ka pwede mag-exist pag ang Diyos hindi mo kasama. Amen. Pwede ka mag-exist physically, but emotionally and spiritually, you're dead. Amen. Kaya nga, God with us. Importante, ang revelation sa biblical foundation, ang Diyos dapat palagi mong kasama. Hindi pwedeng hindi siya kasama. Amen. Okay? What else? What then shall we say in response to these things? Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? See the biblical foundation? If God is with us, pag ang Diyos kasama natin, walang sinumang laban sa atin. Amen. Doon ko naintindihan, Brother Rob, sinasabi ni Lord, even the gates of hell shall not prevail against us. Amen. Ito ang biblical foundation. Ganun ka ka-conqueror, more than conqueror ka, if God is with you. But the moment you go against God, I'm telling you, you better change now. If your ways are going against God's ways, you better change now. Look at me. Kung ang iyong buhay ay alam mong hindi ka lugod-lugod sa Diyos, ngayon pa lang magbago ka na. Amen. Pakisabi sa katabi mo, ngayon pa lang. Amen. Why? Because it's very hard. It's too hard to go against God. Because God is a God who always wins every battle. Ang Diyos kailanman di natatalo. Therefore, if you are going against Him, sinasabi ko sa iyo, I can almost promise sa ito, ngayon pa lang talo ka na. Kaya huwag kayo magtaka, maraming Kristiyano mukhang talunan. Why? Because they always go against God. Okay pa? Amen. Okay. Ano ba? Now in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ano po ang mga taong nandiyan kay Kristo, pinapanahanan ng Diyos? More than conquerors.
Natitignan natin. The holistic plan of God. We're just having a review. He wants to save mankind from sin. Alam na ng Diyos ang ugat kung bakit marami magulong pamilya. Alam na ng Diyos ang ugat kung bakit maraming tao sa kambuhay. Alam nyo lang, hindi naman salbahe yan. Isa lang ang dahilan ba't naging salbahe yan? Kasalanan. Amen. Kapat me, ang ugat ng lahat ng kaguluhan sa mundong ito, isa lang, kasalanan. Amen. That is why Jesus came from heaven down to earth to die on the cross so that every sin in our lives ay mabura at mawala para makabalik tayo sa orihinal ng plano ng Diyos. Amen? Bakit magulong pamilya? Kasalanan. Bakit nag-away mag-asawa? Kasalanan. Huwag na natin kasi pastor, kasi dito siya mag-pride siya, kasalanan pa rin yan. Amen. Are you there? Amen. So ang gusto ng Diyos is save tayo sa kasalanan. Bakit? Ang sarap. Gusto ng Diyos makita, conqueror tayo. Amen. Amen? Ano po ang sabi? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sin leads man to perish. Amen. Sin leads man to destruction. Ganito kadelikado ang kasalanan. Kaya pag mayroon ka pa niyan sa buhay mo ngayon, habang nakikinig ka sa akin, pwede ka na mag-repent. Why? Because pag ihayaan natin ang sin, look at me, pwede bang walang pipikit? Pag ang sin, papapasukin mo sa buhay mo, unti-unti ka niyang i-invade. Hanggang isang araw, pag na-invade ka ng tawag niyang bandage, di ka na makawala. Ang sabi ko, di ka na makawala. Amen. That is why the great deliverer came. Ang gusto ng Diyos, ayaw niya mag-apos tayo ng kasalanan. Bakit? Alam na niya, sin leads to death. Amen. But Jesus came to give us life. Amen. Laro? Kaya alisin natin, tuloy natin yan. Alisin ang kasalanan sa lahat. Mula utak. Alam ko, marami ang kasalanan nagsimula sa isip. Amen. Sa isip pa lang, Jenny, arreston mo na. Papasok pa lang, in the name of Jesus, layas. Magdadala ka ng death. Kaya wala ka nang pupuna. Kahit buhay ka, physically, mukha kang patay. Huwag ka nang lumingon. Okay? Ano ibig sabihin? Death, ang sin, nagbibigay ng death. Anong nawala, Phoebe? Kagalakan. Amen. Alam niyo, pag wala kang kagalakan, kahit na ikaw pa yung manager ng multinational company, pag wala kang joy, I'm telling you, parang patay. Amen? Amen. Kaya gusto na Lord ma-remove ang sin. Okay? God, He sent His Son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross. Why? Because ang sabi, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kailangan may mamatay. At yung mamatay, dapat yung dugo. Banal. Isa lang ang banal, si Jesus Christ. Amen. You can just imagine this. He came from heaven. Ibasa natin, malayo. Ang pinakamalayo natin ngayon, Laguna ba? Laguna, pinakamalayo? Ilan Joshua? Minsan tayo, pag malayo, ano sinasabi natin? Layo kasi. O sa mga mahilig magsabi, mabuti nga yung malayo. Una nakarating yung malayo. Maganda minsan pag malayo. Amen. Okay? We have different... Andiyan lang ako kanina, mayroong mga nalit kanina kasi na-flat yata. Galit na galit ang demonyo eh. Ayaw niya kasi marinig itong magandang mensahe. Amen? Amen. Gusto ko maintindihan ninyo, kailangan may dugong tumigis. Kaninong dugo? Kay Jesus. Bakit si Jesus? Kasi pure ang kanyang blood. Amen. Walang stain, walang sin. Taro? Amen. God became man. Nailed on the cross. He died on the cross to save us from sin. Kaya ho, yung existence natin ngayon, hindi po tayo basta-basta nag-exist lang dahil gusto natin. Yung existence mo ngayon, may nagbayad dyan. Amen. Bakit buhay ka ngayon? Bakit yan yung katabi mo buhay? Malakas? Kasi mayroong namatay para dyan. May nagbayad ng buhay mo. Ako nandito kasi may nagbayad para sa akin. At hindi ko makikalimutan ang nagbayad na yun. Amen. Amen? He wants to establish relationship with man. Bakit? Anong gusto ng Diyos? Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent or human decision or husband will, but born of God. Anong gusto ng Diyos na relationship? Hindi lang magkaibigan. Anong gusto ng relationship? Hindi lang magkapitbahay. Gusto niya anak. Amen. Bakit? Dahil pag anak, kaya niya, mayroon siyang karapatan. Mandan ba kayo? Baka yung dalawang anak ko na to, kahit nagito sila kalalaki, pinapakialaman ko yan. Bakit? Tatay nila ako.
Yan din ang gusto ng Diyos. Gusto niya makialam sa buhay mo. Bakit? Alam ng Diyos, hindi mo lahat alam. Siya lang ang may alam ng lahat. Do you believe na alam ng Diyos ang future mo? Do you believe na alam ng Diyos ang sagot sa problema mo? Yan kaya gusto niya mag-establish na relationship sa iyo. Di ba? Yung problema naman, ikaw itong ilag ng ilag. Pag sabi sa katabi mo, huwag ka nang tumakas. Takas ang takas yan. Lalo na pag nako-corner na yan at yung kanyang kasalanan, talagang tatanggalin na ng Panginoon dahil kanyang pinakapaboritong kasalanan pag tinanggal ng Diyos, talaga naman. Lord! Wow! Gusto matanggalin ng Diyos eh. Bakit? Ibig niya. Na ano? Na ikaw ay makalaya. Isa lang ang gusto ng Diyos sa buhay mo sa umagang ito, lumaya ka. Okay? While we're still in this world, He dwells and wants to work with us. Bakit? Anong gusto ng Diyos? Bakit magtrabaho kasama tayo? For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Gusto ng Lord magtrabaho sa pamamagitan natin. Gusto ng Diyos magtrabaho kasama tayo. How can we work with God if we are against God? You can only work with God if you are for Him. Amen. Amen? How can we manifest our allegiance to God? Remove all sins in our lives. Amen? Amen. So far, nasundan? Okay. Anong trabaho natin? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Isa lang ang pangako ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga tumatalima sa Kanyang utos, hanggang sa dulo ng sanlibutan, sasamahan niya tayo. Amen. Ngayon, sino sa inyo ngayon ang makapagsabi sa akin, Pastor, mabubuhay ako hanggang sa dulo ng sanlibutan? Ano ng lifespan ngayon? 70. Ha? Mas malupit yung Tagalaguna. Kayo 70, sa kanya 60 na lang. Umiiksi ang panahon para sa atin. Teka lang muna, Joshua. Alam ko inaanak kita. Dagdagan mo naman. Malapit na ako dyan eh. Ano mga 60? Teka naman. Okay, ha? 7? Pwede ba 80 na lang? Okay, anong point ko? Bakit mo tinatanong? Anong span? Stoy! Yung mga nasa likod, talagang gusto mabuhay ng matagal ha? Okay. Ay, bakit mo tinatanong yung span, Pastor? Kasi alam natin, matagal pa maguno ang mundo, pero ang sabi ng Diyos, ano lang ang revelation dito, Joshua? Hanggat buhay ka, sasamahan ka niya! Yes? Hanggat buhay ka! Kaya nga ho, pag naintindihan niyo ang revelation ng Bible, ng salita ng Diyos, wala dapat natatakot. Amen. Wala dapat nangangamba. Amen. Matagal na tayo nangamba, matagal na pinapanginig ng demonyo, hanggang ngayon buhay pa tayo. Amen. Bakit? Kung ang demonyo nananakot, ang Diyos naman nagbibigay ng lakas ng loob. Amen. Kasama mo ako! Kasama mo ako! Hanggang dulo. Eh, alam ko naman di mo aabot sa dulo eh. So, ano ang revelation dito? Hanggat buhay ka, sasamahan ka niya. Kaya walang dapat matakot, walang mangangamba. Amen? Amen. Pwede nga lang, 80 na lang. Okay, pwede, 80. Helloy! Why we need to overcome? Ito na ho, pasok na tayo sa pagpapaunawa. Bakit kailangan maging overcomer tayo? Why we need to overcome? Because there are challenges that we will face in life. Ano ito? Biblical yan, no? John 6:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Whether we like it or not, brother nila, may trouble. Paglabas pa lang natin, may trouble na. Pagpunta nyo rito, may trouble. Tama ba? Ganda-ganda ng polo ni August, magtatanggal siya ng gulong. Okay? Kanina, nagsimula tayo, may trouble. Yung base na ito, pinaayos natin, nagloko na naman. Kumuha pa si Joshua ng reserbang base. Mantangin mo, sa atin lang may reserva. Dalawa na ang base natin ngayon, ganun pa rin. Pero hindi tayo magpapapigil. Why? Because we know. Look at me. Pagkasabi nga sa katabi mo, thou shall not reclame. Huwag ka na magreklamo. Puro ka reklamo eh. Wala na. Marami na, puro trouble na lang. Puro trouble. Andiyan ka sa Bible yan. Amen? Amen. Ano man naman yung epic na yan? Talaga matinding epic, ang matinding effect ng epic na yan.
Kasama yan. Amen. Amen? Amen. Kung may trouble ka, pagkasabi sa katabi mo, congrats. Congrats. Okay? Nandyan yan sa Bible. So, kailangan tayo maging overcomer. Why? Because may trouble. Ano ba? Ito pa matindi. 1 Peter 5:7-8. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Bakit ikakas mo ang anxiety mo, ibigay mo sa Lord? Bakit? Be alert and be sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. There is an enemy. I say there is an enemy. Kailangan ma-overcome mo siya. Ano siya? Parang leon. Okay, nagbabantay lang, kailangan niya malapa. Kaya nga, pag ikaw ay mayroong kasalanan, you're inviting the devil. Let me tell this straight into your eyes. If you keep sin in your life, you're inviting the devil. But if you keep yourself pure before God, you're inviting God. Amen. Sinong bisita ang gusto mong dumating? So, hindi nyo ka naintindihan Tagalog. Meron din English. Sinong bisita? God. So, if you want God to come to you, then keep yourself pure. Amen. Amen? Amen. Ang sabi sa katabi mo, pure. Pure. Okay, ano ba ho? The armor of God, finally be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Sino ba talagang kalaban natin? Alamin natin. For our struggle is not against flesh and blood. It's not against human beings. But against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Anong kalaban natin? Spirito. Sabi ko, Spirito. Amen. Hindi tao. Kaya kung inaasar ka ng katrabaho mo, ngitian mo na lang siya. Inaasar ka ng kapatid mo, ngitian mo na lang siya. Kasi may Espiritu sa likod niyan. Yung kapitbahay mo, inaasar ka, ngitian mo na lang. Basta tao, hindi kalaban. Amen. Yung Espiritu sa likod niya, yun ang kalaban. Amen. Pagka sabi mo sa katabi mo, pawiin mo na yung galit mo kay Goryo, sino man yan. Hindi siya kalaban mo. Okay, kaya kita mo, pag hindi mo alam, bakbakan mo si Goryo, ano magkanalaman ni Goryo? Wala naman. May Espiritu sa likod yan. Amen. Yan ang kalaban, no? So kailangan malalim ka, spiritual ang kalaban, so pag Espiritu ang kalaban, paano mo talunin? Mayroon pa din, hindi mo pwedeng karatihin. Paano mo karatihin yung Espiritu? Andito si Ludi. Asa si Ludi? Oh, kung pwede lang sabihin ni Ludi, isang bala ka lang. Yan problema. Espiritu siya. Amen? Amen. So you must be careful in your Christian life. Kasi pag walang ganitong mga truth, kung ang preaching palagi, you are victorious. You will be rich. Today pag uwi nyo, rich na kayo. Amen. Pati ka pag uwi mo, magtataka ka rin. Man, paano ako magiging rich? Rich daw ako sabi. Yan nakita mo, butas naman ang bulsa mo. Paano ako magiging rich? Pati ka pag uwi mo, napapasal ka eh. Andiyan pa ba? Amen. Mas matindi yung nandun sa may ano, sana sa may Paranaque na ba yan? Buksan ang mga rep! Buksan ang lahat! Pero binukas mo pinto, pag-alis mo, pagbalik mo, limas eh. Kasi buksan daw para magsipasok ang biyaya. People of God, you need understanding. Amen. You don't need to open physical things. Just open your spirit to God and God will come to you. The moment God will come to you, blessings will flood your soul. Amen. Amen? You have to understand this. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Kailangan ma-overcome natin ang Diablo. Bakit? Nanakawan ka niya. Pagkatapos kaya nakawan, papatayin ka, wawasakin ka. But Jesus came to give us life. Amen. Amen? Amen. Now, God's plan and desires to reveal through the church. Sino yung church? Pag sinasabing church, God's people. Amen. Okay? Maliwanag tayo? God's people. Kung mayroong gustong gawin ng Diyos, mayroong gustong i-bless ng Diyos, kanya-kanya tayo ng lugar. Di ba natin napupuna? Kanya-kanya tirahan natin. Hiwa-hiwalay tayo. Kasi kung tayo isa ng tirahan natin, magkakasawaan tayo. Inilagay kayo ng Diyos sa Laguna. Inilagay kayo sa tenement. Inilagay kayo sa signal. Bakit hindi pinagsama-sama? Para ano? Para pagdating sa signal, mayroong contact ang Diyos. Kung gusto niyang i-bless ang signal, padadaanan niya sa Piñasa family. Kung i-bless ang Laguna, dadaan siya doon sa Calieba family. Look at this. His intent that was now
His intent, that was now. His intent, that was now. Amen. Through the church. The manifold wisdom of God should be made known. Kanino? To the rulers and authorities in the heaven realms. Balikan natin. Anong kalaban natin? But against the rulers and the authorities. Sino tinutukoy dyan? Mga dyablo. Gusto ng Diyos sabihin, hoy, Satanas, sa bandang signal, mayroon akong station dyan, may barracks ako dyan, at dyan ako gagawa ng himala, mga pagpapala, lahat ng kababalagan na gagawin ko. Bakit? I-establish, ipinapakilala tayo ng Diyos. Amen? Ang sarap, Lord, pag may gagawin ka sa signal, kami ang iyong prime movers. Amen. Pag may gagawin siya sa bakeries, tayo ang prime movers. Amen. Amen? Ang sarap yata. Sabi ko, ang sarap dito. Amen. So dapat maintindihan, so ano kailangan gawin ng mga prime movers? Anong kailangan gawin ng mga partners ng God? Kailangan conquerors. Conquerors. Amen. Wala akong pangako sa inyo rito. Pag uwi nyo lahat kayo na umuwi rito, may karoon ng kanya-kanyang tricycle. Pag uwi nyo, pag check nyo sa wallet nyo, may 10,000 na darating dyan. Hallelujah! Okay ba? Ayos ba? Walang ganitong message dito. Amen. Dito, again, if you live in sin, you're inviting the devil. But if you make yourself pure before God, you're inviting God. And the moment God enter into your life, prosperity and blessings will overflow. Amen. That's the truth. Amen. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, partner ka ni Lord. Kung may gagawin si Lord sa tenement, sa kanya ba'y dadaan. Amen. Kung may gagawin siya doon, ano sa inyo, Brother Nilo? Anong lugar yan? Signal. Manalili. Kung may gagawin sa Manalili, dadaan sa Siran. Pag may gagawin dyan sa Sandpiper, dadaan sa Samong. Maganda ba ito? Amen. Kung may gagawin si Lord, dadaan sa atin. Kung pagpapala ang ibubuhos ng Diyos, bago pagpalain ng iba, sa atin muna. Amen. Amen. Diba? Masarap maging partner ni God. Amen. Okay? Now, the Trinity. Kung Pastor, ba't pumasok yung Trinity? Kasi dapat maintindihan natin, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Some of their attributes and functions. Kasi dapat maintindihan natin, kasi nagkagulo-gulo na eh. Ilan ba talaga Diyos? Tatlo. Kaya may hindi may paliwanag. Pag sabi Trinity, 3 person, God in 3 person, okay, 1 God in 3 person. Ang ginagawa natin, just siya, ito may teacher ito, 1 plus 1, just siya lang, 1 plus 1, 2, plus 1, 3. tatlo. Huwag mong gamitin ang alin. Ang iyong kaalaman sa physical at i-apply mo sa spiritual. Bakit? My thoughts are not your thoughts. Amen. My ways are not your ways. Kung sa iyo 1 plus 1 plus 1 equals 3, sa Lord 1 plus 1 plus 1 equals 1. Pero mag-ingat din naman sa pagkapaliwanag kasi may nagpaliwanag. May nagmamagaling. Ganito yan mga kapatid. Ang illustration ng Trinity is ganito. Isang katawan, 3 ulo. Monster ang labas niyan. Hindi ganun. Tingnan natin. In deity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, equal in deity. When it comes to pagiging God, pagiging eternal, sample lang to ha. Marami pa to, Jenny, pareha sila. Pero bigyan mo ng sample, biblical. Eternal ba silang tatlo? Eternal. Amen. Okay? Si Jesus, di ba namatay siya? Di ba tao siya? Eternal siya. May Bible reference yan. God the Father. Before the mountains, Psalms 92, before the mountains were born, or you brought forth the whole world. Sinong gumawa? Si Lord. From everlasting to everlasting, you are God. Amen. God is eternal. Amen. God is eternal. Amen. Ang makagandahan dito, nanampalataya na sa Lord, pagkamatay natin sa lupang ito, paglipat natin sa kabila, kasama natin siya. Eternal! Let's look at God the Son, Jesus. When I saw Him, Revelation 1:17 and 18, I fell at His feet, as though dead. Then He placed His right hand on me and said, do not be afraid, I am the first and the last. Eternal? Amen. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and amen.
Sabihin niyo sa akin, sino magaling na founder ng religion? Maraming religion, Brother Nilo. Lahat ng founder namatay. Amen. Hanggang ngayon, ang founder nila patay. Ang Christianity, yung founder si Lord Jesus Christ, namatay after 3 days na buhay. At ang sabi niya, I am alive forever and amen. Amen? Buhay ang Diyos sinasamba natin, kaya huwag kayo magtaka. Pastor, simula nang maging Christian ako, ang dami nangyayari. Bakit hindi marami mangyayari? At marami bang mangyayari. Bakit? Buhay Diyos natin. Amen. Amen? Amen. Yung iba, tagal nilang hinintay, patay pa rin hanggang ngayon. Amen. Do you understand this? Amen. Wala naman tamang religion. Actually, in heaven, walang religion eh. Amen. Ang meron lang sa heaven, yung may mga relationship sa buhay at tunay na Diyos. Amen. Sino siya? Jesus Christ. Amen. Bigyan natin ng malakas ang palakpak si Lord. Now, is God the Holy Spirit Jenny God? Yes. Hebrews 9:14, how much more then with the blood of Christ, who through the eternal Spirit, capital S? Capital ba? Okay, noun yan. Offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Now, pagdating sa eternity, eternal, pareha sila. Eh, bakit tatlo sila? Intindihin natin functions. Okay? God the Father, the one who gave salvation to the world. Na-explain ko na yung nakaraan. Because He's a Spirit, He's holy, He cannot come to us in His being a Spirit. Why? Pag bumunta siya rito, banal siya, patay tayo. Klaro ba? Pero gusto niya makapanumbalik ang tao sa Diyos. So, paano gagawin yun? Okay, for God so loved the world that He gave. Sino? His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Plano talaga ng Diyos, ibalik ka sa Kanya. Kaso ang problema, di siya pumunta, bilang siya. Anong ginawa niya? Alam ka naman magliligtas sa atin, langgam. Sino ang ililigtas? Pag tao ililigtas mo, sino ang dapat magligtas? Tao rin. Amen. May isang bata naglaro. Maya-maya nakita niyo yung langgam. Umakyat doon sa parador. Nang makita niya, mahaba kasi ang parador, mataas. Yung langgam, hirap na hirap. Alam mo ginawa ng bata? Dinampot niya yung langgam. At ang sabi niya, saan punta mo? Eh siyempre, di masumagot yung langgam. Mas akyat ang akyat. Dinampot niya. Eh paghawak niya ng gano'n, napisak. Nilagay niya sa ibabaw. Di ba dito? Dito rin naman ang direksyon mo. Di ba? Ayan ka. Para hindi ka na mahirapan. Kaso napila yung langgam. Hirap na hirap. Kinausap niya. Ikaw dali mo reklamo. Tinulungan ka na nga. Lumabas yung tatay. Sino kausap mo? Ito yung langgam. Dito siya galing. Umakit siya. Eh alam ko naman dito rin siya pupunta. Di pinukat ko siya nilagay ko. Masama ba? Sabi ng tatay, anak, para maintindihan mo ang langgam, kailangan maging langgam ka rin. Amen. Gusto ng Diyos tulungan tayo. Gusto ng Diyos makasama tayo. Amen. Pero ang tanging paraan, kasi ang Diyos naintindihan niya tayo, problema tayo di tayo nakaunawa sa Diyos. That's right. Kaya ang sabi ng Diyos, para maintindihan niyo ako, bilang Diyos, puhubarin ko siya. Magkatawan tawa ko para magkaunawaan tayo. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Hindi ang Diyos ay nanatiling mataas, bagkus siya'y bumaba at nag-level sa atin para ano? Para maintindihan natin. Sana naman ngayong umaga maintindihan nila. Amen. Amen. Amen! Hindi ang Diyos ang hindi ang tao nag-adjust, ang Diyos ang nag-adjust sa atin. Praise the Lord. Tanungin kita hanggang kailan si Lord mag-adjust sa'yo. By the way, may hangganan yan. That's right. Ang sabi ko, may hangganan yan. Amen. Huwag mong hintayin bubunutin niya ang sinturon. Kasi gusto niya ibigay siya pagpapala, pero pag hindi ka titigil, pagpapala. That's right. Amen? Pakitanong katabi mo, pagpapala, pagpapala. Pasagutin mo. Ha?
Ayusin nyo. Lagi yung pagpabakap maya, pala. Pala ay palo sa'yo. Okay? God the Son, Savior of the world. Kasi kailangan dyan sa may mapako sa krus. Mahirap ipako yung Espiritu. Amen. Kailangan may laman. Kasi without shedding of blood, no forgiveness of sin. Somebody's blood must be poured out, and that's the blood of Jesus. Amen. Amen? Amen. Oh, hallelujah. Dito ka lang, maintindihan niya na. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever not believes stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. At dahil sumampalataya na sa Panginoon, tas ang kamay namang sumampalataya na sa Panginoon, therefore, hindi na tayo under ng condemnation. But if you do not believe in Christ, then you're under the condemnation of God. Okay? God the Holy Spirit, ano naman yung function? Comforter and guide to every believer to walk in the ways of God. Ang God the Father, inutusan ng God the Son para na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yan ang function ni Jesus. Pero kung si Jesus hindi akit sa langit, ano mangyayari? Ang kanyang katawan isa lang. Nandito sa Bay Bridge, wala siya sa California. Nandito siya sa Bay Bridge, wala siya sa Laguna. So sabi ng Lord, maganda, alis ako. Pag umalis ako, bababa ang Espiritu. Ang sabi ng Bible, the Spirit of God covers the earth. Amen. Kaya kahit saan, worship tayo ngayon, service tayo ngayon, ay nandun din siya sa kinalito ngayon sa Qatar. Amen. Nandun siya kinasali sa UAE. Andyan din siya sa Taiwan. Lahat. But the Spirit of God covers the earth. Amen. At anong kanyang trabaho? But the Comforter, the Holy Spirit, with the Holy Spirit, the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to you. Remember in the remembrance whatsoever I have said unto you. Ano ang kumikilos sa kasalukuyang panahon natin ngayon? Holy Spirit. Pagkasabi sa tabi mo, Holy Spirit. Amen. Kaya nga ho, mapapansin nyo, pag kayo mayroong hindi tamang ginawa, may bumubulong. Amen. Wala kayo napupuna, may bumubulong. Amen. Yes. Ayusin yung bulong, ha? Tamang bulong. Wala kayo napupuna, pag meron kayo gagawin din tama, magsisinungaling ka pa lang. O di kaya, hindi mo na isip magsinungaling, nakapagsinungaling ka, may conviction. Amen. Amen? Ba't yung ginawa mo, ba't ganun? Tapos mag-church ka pa naman ngayon. Amen. Okay? At pag hindi mo matila agad dyan, di ka makapag-repent, demonyo na sunod na bubulong. Pa-church ka dyan. Sinungaling. You are my son. My one and only son. Nandiyan ka? Amen. Kaya pag kinonvict ka ng Spirit, repent agad! Pag kinonvict ka ng Spirit, sundin agad! Yung problema sa atin, hindi napakinggan. We just keep on doing our thing. So far, okay pa? Now, proof that we are more than conquerors over all kinds of challenges in life. Pagkasabi sa katabi mo, I am more than conqueror. I'm more than conqueror in Christ Jesus. Yung katabi mo, mananagumpayan. Tingnan mo ang mukha. Yan. Yan, mananagumpayan. Amen. Okay, may pruweba tayo. Amen? There we go. The Holy Spirit, sino si Holy Spirit? God? Amen. Is the Holy Spirit God? Amen. Anong ginawa dyan? Diniposito sa'yo. Yes. Amen. Okay ba? Who lives in us? Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? God. Hallelujah. When we believe in the Lord Jesus Christ, Ephesians 1:13-14, lahat na sinasabi ko may scripture yan. Bakit? Mahirap mag-invento. Amen. Pero nandyan yan, salita ng Diyos. Kung huwag niya akong kontrahin, ang kontrahin yung salita ng Diyos, sila manalo ka. Amen. Right. And you also were included in Christ when you heard the message of truth. Ano yun? The gospel of your salvation. Tingnan mo ito, yaman. When you believe, you were marked in Him with a seal. Tinatakan ka, Joshua. Anong tinatak sa'yo? Silyo. Anong silyo? The promised Holy Spirit. It's a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to praise of His glory. Amen. Lakas ng palakpak para kami. Dahil in August, the devil will also come. I said the devil will also come. Sa katawan ni Antichrist, magtatatak din siya. Yes. Anong tatak niya? 666. Pero matalino ang Diyos, Sister Laura.
nauna na siya magtatak. Amen. Ang sabi ko, nauna siya magtatak. Nauna na siya magtatak. Amen! Tingnan mo, Brother Nilo, pag nagpunta ka sa SM, nakita mo yung magandang sopa, gusto mong bilhin, may nakalagay, sold out. Ano sabi sa tindera? Sir, sold out na yan. Nabenta na eh. Amen. Nalapit ang demonyo, daladalang kanyang pantatak. Tatatakan kanya. Pagtingin niya, meron may tatak na. Amen. Sold out na ito. Amen. At ang may tatak, hindi na po tatakan pa. Amen. Amen? More than a conqueror. Walang makakaagaw sa isang kamay ng Diyos. Bakit may tatakan ng Espiritu ng Diyos? Amen. O, baka sabihin sa ngayon. Ako ngayon ay magka-44 na sa darating na, kaya nga huwag mo sabihin 16 na, kasi 16 na lang matira. Okay? Ano ibig sabihin? Nakikita ko habang tumatagal, palala ng palala sa libutan. Huwag na tayo, Shirley, magbulahan. Ang ISIS sumatake talaga. Binantaan pati US. My God, ko yung US na napakalaki, binantaan tayo pa kaya. Pero ang kaibahan lang natin, Romel, ay ganito. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen. So, ano ibig sabihin? Wala akong pakialam sa banta mo. Hintay mo yung banta ng Diyos namin. I'm not interested to the work of the devil. I am interested to the works of God. Amen. Amen? You know, if you want to be safe in this world, let God enter into your life. Amen. Because if God is with us, no one can be against us. Amen? So, nandiyan ang Holy Spirit. Nagsasabi sa katabi mo na sa'yo ang Holy Spirit. So, yung God nandyan sa'yo. Grabe, napakasarap naman ang mensaheng ito. Amen. Wala na tayong katatakutan pa. Amen. Okay? What are the works of the Holy Spirit in our lives? Number 1, He gives us power. I said power. Amen. He gives you power to overcome. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Pagdating na ng Holy Spirit, may power ka. Dumating na ba? Kailan? Nung tinanggap mo si Kristo, sinilyuhan ka. At nung nandyan na siya, ang power nandyan. Balik natin ka sa atin. Minsan, yung may mga power, pag hindi alam, mukhang powerless. Hindi nyo mag-gets. Gawa natin ang senaryo. Boxing. Ganon ka lang. Pangit mo kang pumorma. Hindi mo alam, Brother Nilo, mayroon kang killer punch. Na pag napakawalan mo yung kanan mo, kahit hindi tumama, mahagingan lang, tumbak. Ang problema, hindi mo alam. So, ang ginawa mo, jinaban-jaban. Halika, jaban mo nga ako. Pag napatamaan na, tamaan ka. Kaya mo, sige, jab! Sige, jab! Puro lang ako. Sige, tuloy-tuloy mo. Medyo pa siya tumo. Nakita mo? Hindi ko kasi alam, meron akong killer punch. Ang problema, hindi ako sumuntok. Bakit? Kasi palagi niya lang ako ginugulpi. Pero oras na malaman ko, sige, suntok ko yan. Nuggets? Nuggets? Opo. Ang problema, ginugulpi ka lang ng jablo. Ang problema, niluloko ka lang ng jablo, tinatakot ka lang. Bakit? Hindi mo alam, meron kang killer punch. Amen. Kaya, alam mo na. Amen. Amen. Nuggets? So ngayong umaga, huwag ka nang magpasuntok. Ikaw naman ang manapo. Amen. Amen? Amen. Your devil, I bind you in the name of Jesus. Layas sa aming pananalapi. Layas! Sa aming mga katawan, mga katawan. Layas! Alam mo, para mong pinagsasapak si Satanas. Amen. And I pray and I believe pag uwi nyo ngayong umaga, bugbog sarado. Amen. Why? Because God has given you power. Yung kahinaan mo, tapos na yan. Kasi alam mo na, yung power. Yung karamdaman mo, habang nakikinig ka pa ngayon, nag-ready na siya. Ready siya, bakit? Para tumakbo at umalis. Bakit? The moment you use the power of the Holy Spirit, no sickness can stop you. Amen. Sama lang sa palakpakan, Lord.
Ano pa ho? Here's our comfortable teacher. You don't know what to do? Stress ka ba ngayon? Maganda yung tanong. Stress ka ba? Yan, gano'n, no? Maganda gumawa ng patalastas eh. May psychologist na, stress ka ba? Ikaw ba ay napapaglaban? May sagot na dyan. Holy Spirit. Amen. Amen. Psychologist natin, hindi ganito lang, mag-relax ka. Balang gabi, mag-ano ka, mag-tea ka. Hindi kaya, relax ka. Hindi obra yung kape, hindi obra yung tea. Kailangan mo Holy Spirit. Amen. Amen? Ano sabi niya? He will say, in my name, and he shall teach you all things. Ano ituturo niya? Anong ituturo ng Holy Spirit? Diba? Spiritual, emotional, physical, pati material. Amen. Wala kayo napupuna. Ito matagal-tagal na rin tayo nagsama. 3 years na eh. Wala kayo napupuna. Halos lahat ng tanong niya nasagot ko. Amen. Hindi niyo ba napupuna? Amen. Pag mayroon kita tanong sa akin, palagi ako may sagot. Wala pa kayo tinanong, wala akong sagot. Amen. Magaling ako? Hindi. Matalino? Kunti. Ay po masabing hindi. Pero bakit pastor parang alam mo, pag pinag-usapan yung ganito, mayroon ka nasasabi. Alam niyo bakit? Wala naman talaga akong alam eh. Amen. Sino may alam? Yung Holy Spirit nakatira sa akin. Bakit? Alam ko, mayroon na akong alam pag si Holy Spirit na sa akin. So, ibig sabihin, yung hindi mo alam ngayon, malalaman mo na bakit nandiyan Holy Spirit sa iyo. Nandiyan ka. Sumagot puzzle. Walang question sa iyo. Bakit? Pag hindi ko alam, Holy Spirit, paano ito? Amen. Tumakbo ako, Eman. Yung aking baterya, maluwag. Nagulat ako, bila ko namatay sa gitna ng daan, namatay yung aking kotse. Ang problema, hindi ako marunong mag-troubleshoot. So lumabas ako, binuksan ko. Wala naman tumatagas. Hindi ko talaga alam, baka ma-wrecker ako. Nag-pray ako, Holy Spirit, ano po bang gagawin ko dito? Wala akong alam dito. Pagtingin ko, nakita ko yung toolbox. Binuksan ko ngayon. May screwdriver. Kinuha ko. Sino bang sasakin? Sino sasakin ko dito? Paghawak ko sa baterya, maluwag. Hinigpitan ko lang. Amen. In-start ko. Ano? Nag-start. Amen. Hindi ko alam. Pati sitwasyon sa buhay mo, pag alam mo, parang boxing kanina, may killer punch ka, hindi mo lang may gamit. Ngayon, nalaman mo, wala naman talagang matalinong tao. Amen. Ang lahat ng talino, galing sa Diyos. Amen. At ang Holy Amen. Spirit ng Diyos, nakatira Amen. sa'yo. Di matalino ka! Praise God. Amen! Amen. Alam mo kung anong gagawin mo. Pastor, ang tagal ko ng problema ito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko rito. Sinasabi ko sa iyo, alam mo na ngayon. Ang sabi ko, alam mo na ngayon. Amen. Amen? Ang ganda lang. Ayan pa, he's our guide. You don't know what to do. Pasok kong business pastor. Tanungin mo na Holy Spirit, baka hindi yan ang business para sa iyo. Ano pa? He convicts us of our sin. So, alam na natin to. Nakaranas ba tayo nito? Kung nagkamali ka? Now, can I help you today? Amen. Jenny, bago pa mangyayari yung kasalanan, nagpapaalala ang Holy Spirit. Tama? Amen. Gagawin mo pa lang, magsasabi na siya, Nilo, wag. Amen. Magsasabi na siya. Wag. Kasi pati ka sa ulo mo, parang ako, dati, tutuluyan mo. Di ka nakinig. Oo, kaharap ko ang mga inosente. Hindi mo naranasan. Ako lang, kawawa ako lang. Ha? Di ba alam mo na mali? Inano ka na, kinonvict ka na, tinuloy mo pa. Tama? Pwede bang pakisay sa tanong, bawal ang plastic dito? Tinatapon sa basura yung mga plastic, ha? Okay. Kinonvict ka. Kasi Holy Spirit naman, hindi siya nahuhuli. Palagi siya nauna. May gagawin ka palang hindi tama, nanay, magpapaalala na siya. Amen. Huwag yan.
Then matigas ang ulo mo, Amen. itutuloy mo. Pagkatapos mo magawa yung kasalanan, susundan niya ngayon ng katakot-takot na conviction niyan. Amen. Na ikaw ay hindi mapalagay. Kahit crispy pata pa yung nasa harapan mo, hindi mo malalasahan. Amen. Amen? Ang nag-aalala ka palagi, hala, pag natuklasan yung ginawa kong hindi tama, hala, dinaya ko yung time-in ko. Nakita ko, may CCTV. At yung CCTV nakatutok sa kamay ko, nagsusulat ako. Nilagay ko, 7:59. Ang oras dumating ko, 8:15. Hala! Hala! Grabe, hindi ka mapapalagay. Amen. Yan ba? Amen. Yan ang trabaho ng Holy Spirit, ikukundi ka. Hanggang sa masagad. Pag nasagad ka na, Lord, patawarin mo. Ano nga? Itutulak ka na lang itutulak against the wall hanggat sumuko ka. Amen. Amen. Now, ang problema, hindi kasi siya nagtutolerate. Amen. Nagrepent ka. Tama? Nung magrepent ka, hindi ka absuelto sa ginawa mo. Amen. I-roll back ang CCTV. Rewind. Dumating ka. Okay? One minute is equivalent to 30 minutes. Dali. Look into the left. Look into the right. Shake, shake, shake. 7:59. Di mo alam yung CCTV niya katutok pala. Bago mo pa isulat yung 7:59, gumuhit ka pala ng gano'n, sabi ng Spirit, ba't yan? Amen. Eh kaso natatakot ka kasi palagi kang late. Masususpende ka na. Grabe. Di nila alam ang sinasabi ko. Alam. Ha? Masususpende ka na. Ang ginawa mo, Lord, 1 minute lang naman eh. Woo! Woo! Nakalabas ka. Late ka? Ang isang kasalanan, mga anak pa yan. Eman, late ka? Hindi oh. Dalawa na. Ano oras ka dumating? 7:59. Tatlo na. Magaling ang Espiritu Santo, David. Pagka-lunch ninyo, buti ka, no? 7:59 ka nakarating. Ako nga, 8:01 eh. Nag-gets mo? Amen. Pero nagtaka ako, ito mo na ako dumating, 7:59 ka, ba't hindi tayo nagkita? Para kang turtle na unting-unting nawawalang ulo mo. Eh, 7:59 ka? 8:01 ako, hindi tayo nagkasabay. Talaga? Bakit yung Francis? Sinungaling uli? Nag-gets mo? Amen. Nag-check ang supervisor. Paki-roll back na yung mga timing. Mas kitang-kita ang dating mo talaga. Uy, siya na yan. Sige, totoo ka mo yan kasi ano na yan eh. For suspension na yan. Mas kitang-kita talaga. Talaga. At wala pa yan, you repent. Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon. Nagkasala pa ako. Pagkatapos noon, hindi ka malalampasin ng Diyos. Amen. Ito, Jenny, masaklap. Dahil hindi ka nakinig ng conviction ng Holy Spirit, tinuloy mo pa rin yung kasalanan. Anong kasunod? Consequence. Amen. Papatawag ka na ng supervisor mo. Report to my office. Ay, sinasabi ko sa iyo, kahit nag-lipstick ka pa, tanggal ang lipstick mo sa sobrang kaba. Anong oras ka naging kahapon? Miss Joshua, just answer my question. Nagets mo? Amen. Mamamatay ka sa takot. Amen.
You know the policy of the company? If the moment you lie, you're subject for termination. Kasi nasabi ko sa iyo, talaga yung pamumutla mo, magkaka-tension ka. 120 over 80 ka, pag chinik ang dugo mo, 200 over 100. Why? Because that's the result, the consequence of not listening to the Holy Spirit. Amen. Bakit pinag-uusapan ng late? Malamang, meron dito niya. Amen. Pagkasabi sa katabi mo sa akin, hindi ikaw yun. Kung ikaw man yun, sabihin mo, kung ikaw man yun, pumasok ka na maaga. Magaling ka lang sa sweldohan na. Okay? Letter E. Help us know and understand the deep things and thoughts of God. Anong trabaho ng Holy Spirit? Ipapaunawa sa iyong alin? Ang kaisipan ng Diyos. Amen. Grabe to, oh. Pwede bang samahan niyo ako rito? Kayo ng mga basa, yung may almusal. Okay, ready? Read! Ulitin ko. Yung may almusal. Okay? No! Mga ganun tipo, ha? Okay, ready? Read! No, we dare God's wisdom, a mystery that has been hidden and that God is saying for our glory, for thine God. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human eye has conceived, the things God has prepared for those. Tigil muna. Tingnan niyo pa ito, ha? Anong ipiniprepare ng Diyos sa atin? Kaya nga palaging convict niya sa iyo. Palaging paalala sa iyo, Eman. Bakit? Wala, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa pumasok sa isipan ng sino man tao. Ang alin? Ang inihanda ng Diyos sa iyo. Amen. Amen? Bigyan natin nila ng mga example. Sige, Joshua, mag-isip ka ng pinakamaganda, pinaka-ideal na mansyon na meron kang nakita. Naisip. Sige, isipin mo dyan. Yung mansyon, ang matinding mansyon na nakita ko, yung mansyon ng hari ng Saudi. Inedoro Gold. Ang kanyang swimming pool parang pang-Olympics. Ang chandelier niya, ay naku, pag nakita, milyon-milyon ang halaga. Sabi ko, grabing mansyon doon, tindi. Ang ganda! Pagtingin ko sa Bible, hindi pa nakita ng mata. Sa mata ko yun ang pinakamagandang sabi ng Lord. Wala yan. Amen? Narinig mo na bang pinakamagandang sinasabi, you're victorious, you're conqueror, you're magnificent, whatever? No ear. Nasa yan. Amen. Inihanda ito nino ng Diyos kanino? Sa mga nagmamahal sa Kanya kanino? Sa mga hindi nagdadaya. Inihanda ito ng Diyos kanino? Sa mga maagang pumasok sa trabaho. Amen. Di pa rin mga late? Wala nito. Sabi sa katabi mo, sabi ko na pumasok ko na maaga eh. Talay! 1, 2, read! These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Okay, lakas. For no person's thoughts except their own spirit within them. In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we cannot receive is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Kuha? Ang sarap ba, Joshua? Yung Espiritu na nandyan sa'yo, siya yung Espiritu na nakakaunawa sa pag-isip ng Diyos. Kaya pagdating sa'yo ngayon, hindi mo na tinatanong, Lord, mag-engineer ba ako? Magiging cosmetology? Ano ba talaga, Lord, ang gagawin ko sa buhay ko? Hindi mo na itatanong yan. Bakit, Lord? I want to know your will in my life. Holy Spirit, please reveal. Amen. 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 Kaya pagka-reveal sa'yo, hindi ka engineer, hindi ka rin manikurista, ikaw ay isang teacher. Klaro sa'yo!
Ang sabi ko klaro sa'yo. Amen. Kasi ang Espiritu ng Diyos na dyan sa'yo. Papasok ba kami ng business o hindi? Holy Spirit, please reveal. Hindi. Ano ang alternative Holy Spirit? Wala. O, di tuloy ka lang. Amen. Nandiyan ka ba? Amen. Hindi yung mapasok ka, pagkatapos hindi mo alam, ano nangyari? Amen. Amen. Ang Holy Spirit pinadala para ano? Para huwag tayo magkamali. Amen. Pag hindi ka nagkamali, ano mangyayari? Tama lang ginagawa mo. Pag may mali, may consequence. Andiyan ka ba? Amen. Kaya nga more than conqueror in Christ Jesus. Why? Because we are being led by the Spirit of God. Amen. Amen? Malakas ka po balagpak para kayo. Ano ang trabaho ng Holy Spirit? To fight the works of the flesh in our lives. Kahinaan, Diyos lang. Espiritu ng Diyos, oh. Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Mayroon tayo kanya-kanyang kahinaan. Amen? Amen. Wala rin walang kahinaan. Bakit? All of us are imperfect. Amen. Pero huwag mong gawing dahilan yung kahinaan mo na yun ang magpapahina sa'yo. Yun ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. No! Amen. Because the Spirit of God has given by God, deposited by God in us so that yung kahinaan mo, David, mapuntagumpayan mo. Amen. Amen? Amen. Nung meron akong palamura dati, kaya sabi ko nga sa inyo, nagpatuto ako sa inyo, binless na ako na Lord, may mura pang kasama yan. Paramihan ng mura, wala makatalo siguro sa akin dito. But when I begin to know God, hindi pwede magsabay ang mura at saka praise. Amen. Curses and praise must not come to one, the same mouth, Amen. the same tongue. Yes. Amen? Amen. I praise God. And then, the next day, hindi naman tanggal agad. Unti-unti. Di ako nagmura ng 1 minuto. Kagandila. Pangalawang minuto. 3 minuto. Sabi ko kahit 3 minuto, 30 minutes. Walang salita. Grabe, nakita namin. 30 minutes. I make it 1 hour. 2 hours. Half day. 1 day. The Lord is good. I said the Amen. Lord is good. It's just a matter of getting used to it. Amen. Ano nangyari? Nasanay ka na magmura. Every time na mayroon. Ito di ko makalimutan. Nagtrabaho ko sa Standard dati. Ang trabaho ko sila sa end process ako. Ako yung taga-kamada ng yung mga 2 burner na stoves. Ang trabaho ko, mamitis, ako yung bandang dulo. Ako yung mag-repack, tapos bubuhatin ko sa ikamada ko pa. Sa hindi na sa pagkakataon, sobrang pagod ko, pagbuhat ko ng stove, tumama ho sa paa ko. Bago-bago pa akong Kristiyano. Grabe ang pagmumura ko talaga na hinabot ko. Pero alam nyo, na makilala ko ng Diyos, pagbuhat ko ng ganun, isasampa ko na kasi mataas na yung kamada. Dumaus-duso. Bumagsak sa paa ko. Bumagsak ko. Alam mo, sabi ko, kasi noon, dapat naka-safety shoes ka. Di ba, metal yun? Eman, metal. Kahit bagsakan ka, hindi. Wala akong pambiling metal. Wala akong pambiling safety shoes. So yung damit na shoes. Pagbagsak ko, talaga naman. Ikinalulungkot ko, may namatay ko. Yung kuko namatay. Talagang sabi. Alam mo, una kong nasabi, pagbagsak, pa! Ah! Yeah! Lord! Pero kung naiba-iba yun, ang mga time na talagang grabe siguro ang mura na inabot. At doon ko nalampasan, sabi ko, pwede pala. Amen. Sabi ko, pwede pala. Na kahit hindi magandang pangyayari, dahil ang Holy Spirit ang naglilid sa'yo, pwede namang hindi mapamura. Amen. Amen. Practicing mo lang palagi. Yes. Amen? Amen. Sino sa inyo, pag may mga nahulog,
Mga babae, mahulog ang lipstick mo. Kabibili mo pa lang, 560 isa. Tapos yung mahulog, ano nasasabi mo? Ay, mahulog na! Pero pagdating mo sa church, glory to God, let every heart sing. Nahulog ang lipstick. Ay, mahulog na! Lahat ng guilty. Ano ang sabi ng amen? Mag-repent ka na lang. Amen? Amen. Uso sa atin yung ba nagulat? Nawawalan ba ka Kristiyano pa nagulat? Pagkasabi sa katabi, umaming ka. So how can we overcome that? Through the Holy Spirit. Amen. Mother, dito naman tayo kakain, ano? Pwede tapusin ko na lang hanggang kay Jesus. Amen. Kailangan kasi ito eh. Okay, here we go. The second proof that we are more than conquerors in Christ Jesus because the Lord Jesus Christ is interceding for us. Amen. Hindi ko maalis, maraming tumatawag sa akin, Pastor, please pray for me. Pastor, please pray for me. Good yan. Pero Jenny, ngayong umaga, gusto kong sabihin sa iyo, aside from my prayer, somebody's praying for you. You have a prayer warrior in heaven. Who is he? Jesus Christ. Eh, sa akin, tingin! Bibigyan ko ng magandang ilustrasyon. Si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen. At nagpipray siya sa'yo. Wow, ang prayer ko manggagaling pang babies. Lord, pagpalain mo sila, Lord. Samantalang si Jesus nandito sa tabi. Heal Jenny. Amen. Bless August. Amen. Bless Joshua. Paano mo masabing hindi ka more than conqueror? Ang prayer warrior mo wala sa lupa katabi ng Diyos na buhay. Wala kang palakpak na yan. Amen. Ano ang trabaho ni Jesus? What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for all of us, for us all. How will he not also along with him graciously gives us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God. Tama ko! And is also interceding for us. Amen? Nag-intercede siya. Alala mo mamaya yung ating binabible study ba meron intercessory prayer. Ako, I always intercede for all of you. Every day yan. Lord, bless all ambassadors for Christ people. Open the heavens for them. I pray for that. But when I begin to discover this, ganito pala nangyayari. Ni-reveal sa akin ng Lord sa Spirit. Ganito nangyayari. Pag pray mo, wala ka napupunan ang prayer mo, ano sinasabi mo? You pray in the name of Jesus. Pakisigaw in the name of Jesus. Kasi Brother August, walang prayer na diringgin ng Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Amen. So yung prayer mo, hindi didirekta sa Diyos yan. Dadaan kay Jesus. Amen. Eh pag sabi mo, I pray all these things in the almighty name of Jesus. Dadaan kay Jesus. Ito nga po talaga nangyayari in the Spirit. Magaling po kayo. Pag yung nagpipray, nagdadaya ng oras sa trabaho, hindi na ni Jesus ipo-forward yung request. Amen. Amen. Nagets mo ba? Amen. Si
Si Joshua Busco. Di ka makadirekta kay Joshua. Dadaan ka sa akin. Pagdaan ang request mo sa akin, babasahin ko. Ipampihira. Personal na motibo lang to. Oh. Amen. Pero pagka binigay mo request mo, binasa ko, Para sa kapulungan. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat. Boss, paki-approve. Amen. 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 Ilang prayer na kaya ang ginawa mo disapprove. Bakit? 8:15 ka dumating. 7:15 ang sinulat mo. Ilang prayer mo na kaya ang disapprove? Kasi nung tinanong ka, mayroon ka ba dyan? Sumagot ka, wala. Ilang prayer mo na din disapprove? Ilang prayer na? tapos nagtaka ka, Lord, hindi mo pa rin sinagot ang prayer ko. Ako na sasagot, reject eh. Amen. Amen. That's right. Pagkitanong may katabi mo, hawak mo yung kamay. Ano yung prayer mo? Reject o approve? Pasagutin mo. Pasagutin mo. Ano sagot? Room. Oh, sabi mo, oh, talaga? Talaga. This is part of our victory. We should know that Jesus is interceding for us. Amen. Okay? Makinig po mabuti, ha? Lahat po, makinig. Look at this. There is power in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Pero, there is power in the name of our Lord Jesus Christ. Bakit? Ano sabi sa Bible? Kayo po magbasa. Malakas po. 1, 2, read. Therefore God exalted him to the highest place, and gave him the name that is above every name. Tuloy. That in the name of Jesus, every knee should bow, in heaven and on earth, and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Now, look at this. Understand this. The name of Jesus is the name above every name. Amen. In heaven, everything, everybody will bow. On earth, everybody will bow. Every tongue confess. Therefore, even the devil is subject to the power of Jesus. Amen. Even the devil is subject to the power of Jesus. Who is the one attacking you? Who is the one attacking you? That devil is subject to the name of Jesus. Amen. So the moment you rebuke that devil, wala sa Diyos kasi lumaya sa'yo. Amen. Amen? Dapat naintindihan niyo to. Ito ang sekreto kung bakit tayo more than conqueror. Amen. Ang problema lang dyan siya, hindi kasi natin alam. Look at me. You have no right to rebuke the enemy if you are living in the territory of the devil. Yes. Let me repeat. You have no right to rebuke the enemy if you are living in the territory of the devil. Amen. Maraming Kristiyano nagsasabi, I rebuke you, Satan, in the name of Jesus. Go! Bakit hindi si Satan lumayas? Bakit? Mandaraya ka! That's right. Nasa dilim ka! Amen. If you are in the dark side of your life, you are living in sin, you have no right to rebuke the enemy. Don't rebuke the enemy, you better shut up! Amen. Paano mo palayasin yung demonyo? Nandun ka sa kanyang teritoryo! Lumipat ka muna sa teritoryo ng Diyos. Mabuhay kang katulad ni Jesus. At anong kasunod niyan? The moment you rebuke the enemy will flee from you. Amen. Do you understand this? I said, do you understand this? Amen. Every knee will bow, every tongue confess. They have no choice but to listen to us. Ito pa ho. The truth is, He is with us and He is for us. I said He is with us and He is for us. Hindi ka kalaban ng Diyos na kampikan niya. Sinasamahan ka niya. Pero bakit diyan hindi siya makagalaw? Kasi mayroong inaccuracy sa buhay natin.
Pagkasabi sa katabi mo, itama mo ng mali. Tama mo na ang mali. Isikan mo ng mata, itama mo ng mali. Tama mo na ang mali. Okay? Tama natin ang mali. Kasi, oo nga, nasa atin ng Diyos. Oo nga, para sa atin ng Diyos. Kaso mali ginagawa mo, di siya magalaw. Now, His position in heaven. Saan ba si Lord talaga? 1 Peter 3:21-22. And this water symbolizes baptism that now saves you also. Now the removal of dirt from the body of the people of the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at God's right hand. Tama ba ako? Amen. Tabi sila. With angels, authorities, and powers, including the devils, including Satan, including the demon, in submission to Him. Anong posisyon ni Lord, Jenny? Nasa kanan ng Ama, at lahat ng kalaban niya si Laura, nasa paanan niya. Claro. Amen. Kaya wala tayong kinakatakot ang demonyo. Amen. Wala tayong kinakatakot ang kukulang. Amen. Sinong abusayad man yan, wala tayong kinakatakutan dyan. Anong sabi ko? Abo, sayad. Maliwanag ba? Wala tayong kinakatakutan. Bakit? Alam natin kung sino kakampi natin. Amen. Kaya tanungin kita, Jenny, anong position mo? Our position in Christ in the Spirit. Are you ready to know this? Our position in Christ in the Spirit. Do you want to know this? Amen. Amen. Ito ka. Saan si Kristo nakaupo? Sa pinakamataas. Kasama ng Ama. Asa na mga kalaban? Sa paa. Anong posisyon mo sa Laura? Tingnan mo. Ephesians 2:4-6. But because of this great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ. Made us alive with Christ. Made us alive with Christ. Even when we were dead in transgression, it is by grace you have been saved. God raised us up. God raised us up with Christ and seated us with Him. Seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Ngayong Agosto lang yan! Okay? Tingnan sa akin. Physically, you're here. But spiritually, your power, you are seated with Christ. Tingnan, just siya. Ito ka, ito si Lord, ito si God the Father, ito si Jesus, andito ba? Amen. Catch the revelation, please. The Lord Jesus Christ was placed to the highest position in the heavenly realms, where we are also seated with Him. The devil, look at the devil, hindi ko kinakapital, inis ako sa kanya. Amen. The devil is under His feet. Where is the devil? Under His feet. Far beyond and placed in the lowest position. In the heavenly realms, the devil is not powerful. He is in the lowest position. Amen. Subject to his power and dominion. Tingin, walang gagawin ng demonyo na hindi aprobado ng Diyos. Amen. The devil, look at this demon, cannot move in his position unless God allows him to move. Same thing with us. He cannot attack us if we will not allow him. That is the authority God has given us. Amen. Amen! Amen! Kaya ngayong umaga, pagre-rebuking nyo na lahat ng gawa ng demonyo. Bakit? Alam nyo na ang truth. The truth will set you free! Amen. Ano mangyayari? Lahat ng ating gagawin, kaya alam na natin kung saan tayo nakaupo, kasamat katabi ka ni Kristo. So saan ang demonyo ngayon sa'yo? Nasa paanan mo. Amen. Kung nasa paanan mo, huwag mo lang ganunin. Ganunin mo. Nandiyan ka? Nandiyan ka? Nandiyan ka ba? Amen. Isang malakas na palakpak sa Diyos ng buhay. This is who we are in Christ. I say this is who we are in Christ. We are seated with Him. Naintindihan nyo na? Amen. Ngayon, at least, pag sinabing more than conqueror, mas malalim kaunawaan mo. Gusto niyo pa? Amen. Tuloy pa na. Hindi naman tayo maglalunch eh. Amen. Okay lang? Amen. Ready na ba yung mga ano? Basta? Okay. What can Christ's intercession gives us? Number one, His intercession led us to ensure power to do His work. Yung pag-intercede ni Kristo sa iyo, para pala Jenny, magawa mo yung pinapagawa niya sa iyo. Ano ba pinapagawa ni Lord sa atin, Joshua? John 14:12-14. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing.
And they will do even greater things than this. Anong trabaho nang gagawin natin? Yung ginagawa ni Kristo. Ano ba ginagawa ni Kristo dati? Magpagaling. Amen. Ano ba ginagawa ni Kristo? Magpalayas ng demonyo. Ano ba ginagawa ni Kristo? Yung bulag makakita. Yung pilay makalakad. Yung bigay makarinig. At ang sabi ni Lord, lahat ng sumampalataya, gagawin lahat ng ginawa ko, greater things pa. Bakit? Because I am going to the Father and I will do whatever you ask in my name. Kaya pag nag-pray si Jenny na may sakit, bulag, in the name of Jesus, makikita ka, walang power si Jenny, but because Jesus is sitting at the right hand of the Father, ang sabihin ng Lord, Ama, makakita. Bam! Nakakita. Amen. Nautusan ko lumayan ng demonyo sa buhay. Nanood naman ang 700 Club. Nag-aapoy ang puso ko sa galit sa demonyo talaga. Meron siyang biniktima na isang babae. Itong babae na to, ayaw kasi lumapit sa Diyos. Pag i-introduce ang Diyos of the God of the Bible, ayaw niya. Gusto niya mga Diyos na hindi gumagalaw. Doon siya nakikiusap. Hanggang isang araw, wala na siyang pinapaniwalaan. Alam mo ba, Mama, ang ginawa ng demonyo sa kanya? Nilapastangan siya. May gabi na hindi siya makatulog. At ang ginawa, nakarinig na siya ng mga boses. At ang sabi ng boses, magkape ka. Totoo to ha, true to life to. Kape naman siya. Damihan mo pa. Daming kape. So kung nabukasan, puro itim na yung ganyan niya. Next na gabi, iba nang pinapagawa. Okay? Magano ka? Magsigarilyo ka. Tsaka magkape ka. Boses yun, si Tinola, naririnig niya. Sabi niya, kasi yan ang paraan para gumaling ka. Magsindi ka pito. Tapos yung panganin, kainin mo. Loko talaga. Alam mo, dumating ang punto, lumala. Pinakain niya sa kanya yung dumi niya. Kinain niya rin. Okay? Kinain niya rin. Pakinggan niyo lang to Totoo to eh. Papakita ko sa inyo ng power meron tayo. Kinain niya rin. Tapos ang ginagawa sa kanya, pag uminom ka ng tubig, para mabilis ang paggaling mo, yung sa inyong duro kunin mo. So, kuha din siya. Tapos isang araw, umulan, alauna, labas ka. Daba ka dun sa may putik. Kainin mo yung putik. Kinain niya rin. Isama mo mga anak mo para gumaling kayo lahat. Alauna ng madaling araw, nagsasayaw sila sa ano. Look at this devil. Foolish devil. Nakain. Pagkatapos nun, lumala na. Kuha ka ng kutsilyo. Sugatan mo ang iyong mga kamay at mga paa. Kailangan tumugo lahat yan. So, ganun ang ginawa niya. Gagaling ka. Mas mapabilis ang paggaling mo. One day, iba nang pinapagawa sa kanya. Palala ng palala. Mabuti na lang, mayroong isang suki siya sa kanyang negosyo na pastora. Nagbigay ng flyers at ang sabi, sino yung magustong lumaya sa kuko ng kadiliman at saka sa karamdaman? Punta kayo sa church. Pumunta siya sa church. Alam mo, unang salpak niya pala sa church, pagpasok niya, pagtawag ng pastor, sinong ibig lumaya, nagwala na siya kagad. Grabe na palang demonyong pumasok sa kanya. Yan o. Yung puso ko, parang gusto ko talagang, kung buhay ka lang sa tanas, balihan talaga kita eh. Ganun ang ginawa niya. Then the man of God rebuked the devil in the name of Jesus. Wala nang seremonyas marami. In the name of Jesus, leave this woman right now in Jesus' name. Go. Sumigaw ng napakalakas, naglampasan ng mga diablo. Ngayon, worker na siya ng Panginoon. This devil is very foolish. Gusto kanyang patayin. But sad to say, marami ng Kristiyano foolish. Di rin nila inatubag ito. You should know that we are called by God. Nag-i-intercede si Lord. Kaya nga, wala po tayong takot. Papuntahin tayo ni Brother August sa Eriga. Wala naman ako talang mensahe. Sino ba naman ako para pupunta roon? But one thing I know, I am doing the work of God. Then God will intercede. While I'm preaching, God is interceding. What happened? What comes next? Victory. Amen. Amen! Amen. Mga kapatid, it's now time to rise up! Amen. I said rise up! Amen. Conquer! You're more than a conqueror! Amen. What else? Dito ako magtitigil. His intercession leads us to
to ensure our needs are provided. Ano sabi? What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Listen to this. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Amen. Kung ibinigay ng Lord si Kristo, bakit hindi yung lahat ng pangangailangan mo? Amen. Look at me. Ulit-ulitin ko hanggang sa bumuan sa Espiritu nyo. Ang pinakakayamanan ng God the Father is Jesus Christ. Amen. Wala nang higit pa na kayamanan bukod kay Kristo. Jenny, ibinigay na si Kristo sa atin. Ano pa ang hinihiling mo? Lahat ng kailangan mo, nandun na kasama kay Jesus. Amen. Kaya wala ka na pupuna. Ikaw lang naman talaga natatakot. Pag sabi sa katabi mo, ikaw lang ang takot. Si Lord hindi siya takot. Ikaw lang. Ikaw lang yung nag-iisip, paano na? Paano na? Kung malaman mo ng katotohanan, patalayain ka ng katotohanan, binigay na ng Lord si Jesus Christ sa akin, therefore, lahat ng bagay galing kay Jesus, nalikha sa pamamagitan ni Jesus, wala na akong problema. Christ is in me, I am in Christ, then let's move it, let's get it on. Amen. Ang sabi ko, let's get it on. There is a battle. There is a fight. The devil is challenging us. Why not respond to the challenge? Amen. Now that you know that we are more than conquerors. Amen. Amen? Amen. Dito na ako magkatapos ha, yung isa na lang. Okay. His intercession gives us authority to ensure our victory over the enemy. Ang sabi niya, I'm giving you power to overcome the enemy, nothing will harm you. Okay, dito ako mag-ano. Eto. Dito na po tayo mag-end. His intercession gives us assurance that He will answer our prayers. Sino rito may mga prayer na hindi pa nasasagot? Yan sa labas, may mga prayer pang hindi nasasagot? Taas ang kamay. Hindi pa nasasagot yung prayer nyo? Dito. Yung iba hindi nagtaas, ibig sabihin sagot na? Lahat sinagot, yung hiya naman ako ha. Okay, taas kamay. Hindi pa nasagot lahat ng prayer, baba. This revelation, I hope and pray, beginning today, all prayers will be answered. Amen. Get ready, ha? Okay, tuloy mo muna yung palakpak mo ng palakpak. Revelation yun eh. Kailangan matindi prayer. Okay. Tingin, ha? And I will do whatever you ask in my name. Kaninong name? Jesus. So that the Father will be glorified in the Son. You may ask anything. Anything. I said anything. Amen. In my name. And I will do it. Amen? Amen. Hingin mo kahit ano sa pangalan ni Jesus at gagawin niya. Ay, parang hindi kayo kumbinsido. Parang hindi kayo kumbinsido. Tao lang ang sinungaling. Ang Diyos hindi. Amen. Now, bilib na kayo dyan. Amen. Bilib na kayo dyan. Amen. Eto pa, matindi. Stella Laura, tutukan mo ha. Tutok ha. The Father's answer to all prayers in the name of the Lord Jesus Christ are all yes. Amen. Pag nag-pray ka in the name of Jesus, sasagot ng Father, yes. Pastor, bigyan mo na scripture. Naman. Oh. 2 Corinthians 1:18-20. But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, and Silas and Timothy, was not yes and no. Look at, mark the red letters. But in Him, it has always been yes. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Amen. And so to Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Look at me, conquerors. Hindi ko na kita tawagin brothers. This time I will call you conquerors. Amen. Look at me, conquerors. Amen. Everything you ask in Jesus' name, the Father's answer is yes. Amen. 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 Naku naman, mga kapatid, kulang naman yan. His answer for you is yes. It is always yes. Okay na? Okay na? Marami pa yan. Okay na? Amen.
Okay na kayo, pag-uwi nyo ngayon, ang sarap na mag-pray. Ang sabi ko, ang sarap na mag-pray. Now, kailangan lang kayong makinig, mga kapatid. Always make everything in your life right. Kailangan tama. Never do any wrong. Because the power of God is available for you 24/7. Nanay, tingin ka. Magbisaya sa kukunti, ha? Kinsa man ang mutawag sa ngalan sa Ginoo, kung siya ay magdala og kinabuhi nga limpyo kayo, ang Ginoo magbuhos og iyang grasya sa tao ngayon. Amen. Liwanag? Amen. Make sure no sin is operating in your life, Amen. so that the devil will be miles away from you, and God can visit you anytime. So the moment you pray in the name of Jesus, let me share this revelation to you. The moment you pray in Jesus' name, you must be in the nature of Jesus. Amen. Pag malinis ang buhay mo, paghingi mo sa Diyos, Lahat, yes. Hallelujah. I said lahat, yes. Amen. Amen. Eh? Wala kang katatakutan. Bakit? Alam mo, Amen. na pag once na hiningi mo, ibibigay talaga ng Diyos sa'yo. Amen. Kapatid, ito ang ating posisyon sa Espiritu. Amen. The devil is far beyond Jesus. He is in the lowest. Amen. Amen. Ano yung, ano yung mami? Participant ba yun? Low? Lower? Lowest. The devil is in the lowest position. He has no power Amen. against the Lord Jesus Christ. Praise God! God has given us the power through the Holy Spirit. Our power is not our power. It is from God. And that power placed Satan in the lowest position. Amen. So every time na bumubukang bibig mo nagdideklara about the Lord Jesus Christ, you declare and you command, the devil has nothing to do but to obey the more than conqueror in Christ Jesus. Kumain tayo lahat ng umaga. Hallelujah. Hindi natin matapos.